Kasi yung Dutertes, sila yung supposed to be, alam natin na, kumbaga, sila yung bad guys, sila yung kontrabida dito sa ating, hindi naman ako blind or cult follower ni VP Leni, mali. And I'm calling her out doon sa mga ginagawa niya mali, including this one na gusto niyang inormalize na makipag-alyansa with the Dutertes. No, that's not good. Sa hanay ng mga tinatawag na kakamping, dilawan, o legit opposition, at least then, ngayon kasi nababanatan itong sina Senators Kiko at Senators Kiko and Kiko Pangilinan at Ma'am Aquino dahil dito sa posibilidad na sumama sila sa Senate majority. And tingin dyan ng ibang mga taga-suporta nila, betrayal, at maiiwan mag-isa itong si Senator Risa Ontiveros. Kayo bilang naging miyembro mismo ng Senado, no? How do you see this possibility? Kasi wala namang hard denial from their end, di ba? Merong mga konting paliwanag, pero let's see daw kung ano yung mangyari. Ano po ba tingin nyo dito sa issue na ito? Okay, ako, kaya hindi pa ako nagko-komentaryo dyan kasi I agree with the statement ni Senator Kiko na July 28 pa yung botohan, yung final na botohan. So nasa panahon sila ng pagsusuri. So any at least as far as Senator Kiko is concerned, premature pa yon. Okay, pero ganito. Ang pananaw ko kasi diyan, early on, 'di ba nung naglalabas ako ng proposal na magkaroon ng tactical alliance sa mga pink at yung admin against the Dutertes. Ako, binira ako ng mga purist, no? Na wag daw, ganyan. Talagang binitawan ako ng masasakit na salita. Pero ngayon, iba yung makikipag-alyansa with the Dutertes. At yun ang problema ko doon. Magkaiba yun. Yung tactical alliance with the admin against the Duterte, ang iniiwasan natin dito ay bumalik sa poder itong mga Duterte na talagang binaboy yung demokrasya natin, gobyerno natin, nagpataya ng libo-libo. Yun yung iniiwasan natin. That's why I made the proposal. And yet I was criticized for that. Pero ngayon, iba naman yung makikipag-alyansa sila with the Dutertes. Wag naman. Iba yon. I read the statement ni former VP Leni and now Mayor Leni na ilang daw na makipag-alyansa sila with the Dutertes para pragmatic daw. Ibang usapan yon. I cannot accept that. So I disagree fully with the statement of Leni about forging an alliance with the Dutertes for the sake of pragmatism and winning the elections. Paano niya nasabi na if this indeed happens, would be an alliance with the Dutertes? What made you say that? Kasi magkakasama sila sa majority. Iba kasi yung guhit makakasama mo sila sa caucus. Yung Duterte 7 na tinatawag, nandun sila Marcoleta, Bato, Robin, Amy. Ganun ba? Hello? Ano yata? Na-mute kayo. Yes. Oh. Okay. Can you continue yung pinapaliwanag nyo? Paano nyo nasabing this would be an alliance with the Dutertes? Kasi kung ang majority as it is, di ba sabi nga, si Senator Chis Escudero ay, kasi lahat ito hypotheticals pa lang hypothetical pa lang to kasi hindi pa natin alam yung itsura. Pero based on pero may pag-uusap di ba? Alam niyo naman ng workings yan may pag-uusap na ngayon. Sabi ko nga, kung matuloy yan, na alam mo, kunyari, ikaw si Senator Aquino, alam mo na makakasama mo itong yung Duterte block, tapos komportable ka lang doon, may problema ako doon. Yun ang sinasabi ko. Ako kasi iba yung ang
assess ko kay Senator Kiko at saka kay Senator basta iba yung nahagip ko na information eh. So, yun ngayon ang I think that's the problem kasi pag majority kayo, magkakasama kayo doon. You will be voting on similar lines kasi iboboto mo sila to ito si Marcoleta na magiging Blue Ribbon Committee Chairman, okay lang sa iyo 'yon. 'Di ba? Si Bato, ganyan. Tapos i-weaponize sila, magsasabog sila ng lagim and you're part of that majority. Sana naman wag umabot doon. Kung okay kay VP Leni yan, well sa akin hindi, no? Kasi nanalo na sila eh. Kung ang pinag-uusapan dito yung tipong, sige, gitna ka lang muna kasi importante daw manalo. Pero panalo ka na, tapos sasanib puwersa ka with the Dutertes. That may be difficult to swallow. To be fair lang, no? Kasi nung binalikan ko yung pahayag ni Mayor Len Robredo, sa isang podcast yata yan, no? Tapos nabasa ko yung quote card. Hindi niya sinabi directly yung alliance with the Dutertes. Pero ang nakuha ko mensahe was, iba kasi puso yung pinapagana, di ba? Tapos parang ang pinakamensahe, dapat strategic para manalo. At merong pagtingin o pagtuon ng pansin doon sa mga susunod na eleksyon, I suppose. Yun ang basa ko, no? So, I just want to clarify, you see this as, in effect, an alliance with the Dutertes. Kung matuloy man ito. Well, ito yung mga series of actions before that. Di ba si VP Leni, nung kinupkup niya, nung nakipag-meeting siya with Sara Duterte, pinapasok niya sa bahay niya, di ba? So, okay lang siya with Sara Duterte. In fact, if you will review, she never said anything against Sara Duterte, against the impeachment. So, okay. Then here comes Aquino, nung just before the campaign, yung impeachment daw, issue lang naman ng mga politiko, hindi naman daw ano yan. So, meron tayong ganun pinanggagalingan. Tapos, ito ngayong nalalapit na senaryo na magsasama sila with the Duterte bloc. Sinasabi ni VP Leni, okay lang yan. Kasi kailangan strategic. Teka muna, hindi okay yan. Hindi yan pagiging purist. Kung hindi, that's signing or kumaga selling your soul to the devil. Iba yan. Iba yung makikipag-alyansa ka, tactical alliance with the admin against the Dutertes. Kasi yung Dutertes, sila yung supposed to be, alam natin na kumaga, sila yung bad guys. Sila yung kontrabida dito sa ating lipunan. Sila yung nagpatay ng libo-libong tao, sila nagnakaw ng bilyon-bilyon, sila itong may kapartner na drug lord. Ang daming ginawang nito, kawalang hiyaan sa ating lipunan. Tapos for the sake of political expediency, ilang yan para manalo. Hindi pwede yun. We should draw the line. Kung saan ka mag-strategize, tatanggalin mo yung pagiging purist mo, pero dapat hindi ka naman lulunok ng kasamaan para lang manalo sa future elections. Yan? I will openly oppose Leni on this as I am opposing this. Alam kong ang puso niya mas malapit sa Dutertes kasi tinitignan ko yung statements niya before. Hanggang ngayon wala siyang sinasabi against the Dutertes and ini-encourage niya na magsanib pwersa doon. Remember, in-endorse pa pala niya di ba? Binanggit niya yata senador, pero may clarification siya which was not exactly a denial. Parang there was more than meets the eye, tama ba? Hindi. Yan? Yan na naman, mga paliwanag na naman niya. Kagaya nung meeting niya kay Sara, marami na naman paliwanag. Hindi yon. Alam niya yan. Alam mo, very, very conscious si VP Leni sa mga optics. Alam niya yan. Yan yung mundo niya, yung optics. Di ba? Kamakailan lang, di ba? Meron siyang bagong optics na yung nagba-biometric siya. Alam niya yon . Very deliberate yon. Nung in-accommodate itong si Marcoleta, alam niya yung impact nun. And yet, ito si Heidi Mendoza,
when she was pleading for her endorsement, aba ni Oy, wala eh. Dapat nakikita to. Ako nakikita ko to eh. Hindi naman ako blind or cult follower ni BP Lenny. Sinuportahan ko siya vigorously noong 2022, pero hindi ako cult follower. Yung mali. And I'm calling her out doon sa mga ginagawa niya mali, including this one na gusto niyang inormalize na makipag-alyansa with the Dutertes. No, that's not good. Sige po.